Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Dakong 3:00 ng hapon, nagsisibak ako ng kahoy sa bakuran nang mapadaan ang batang pasulyap-sulyap sa akin. Sinulyapan ko rin siya pero hindi gaanong binigyan ng pansin dahil nasa pagsisibak ng kahoy ang aking atensyon. Matapos ang ilang beses na pabalik-balik ng daan, huminto ang bata sa may puno ng saging, ilang metro ang layo mula sa bahay namin. Nakaupo lamang siya ron at nakatingin pa rin sa akin. Akala ko may hinihintay lamang siyang kasama at hindi intensyon ang mapatingin sa akin. Pero natapos ko na lang ang pagsisibak. Pero nasa akin pa rin ang kanyang mga tingin. Sa kuryosidad ko, nilapitan ko ang bata at tinanong kung may kailangan ba siya. Naisip ko rin na baka naligaw ito at nangangailangan ng tulong, subalit nahihiya lamang magsabi. Hindi rin pamilyar sa akin ang itsura ng bata. At sigurado kung yun pa lamang ang unang beses na nakita ko siya. Nang makalapit sa bata, nagsimula na akong magtanong. Pero nakatitig lamang siya sa akin at hindi man lamang nag-abalang sagutin ang mga katanungan ko. Madali akong mainis na tao at dahil naiinis na ako sa batang ito, napagpasyahan ko na lamang na iwanan siya. Hindi naman siya sumasagot. Masasayang lang ang oras ko kapag iintindihin ko pa siya. Bago ako pumasok sa bahay, inilingon kong muli ang bata at naroroon pa rin siya. Titig na titig sa akin. Kung kaya't napailing-iling na lamang ako at hindi na hinayaan pang mainis. Saan ka ba galing? At hindi mo nasagot ang pagtawag ko sa'yo? Bungad ng asawa kong si Amalia na naghahanda na para sa pagluto ng hapunan. May bata kasi ron. Tingin ang tingin sa akin. Nilapitan ko. Tinanong ko pero hindi naman nagsasalita. Sagot ko at tinulungan na si Amalia sa pagluluto. Paano mo ba kinausap? Kilala kita, Arnulfo. Baka pagalit mo siyang tinanong kaya hindi makapagsalita. Baka naman natakot sa iyo. Tugon naman ni Amalia. Hindi naman. Wala naman ako ginagawa sa bata. Baka hindi talaga siya nakakapagsalita. Baka may kapansanan. Saad ko. Naiwan ako sa kusina at ipinagpatuloy ang pagluluto. Lumabas naman si Amalia para diligan ang pinakamamahal niyang mga halaman. Sinabihan ko siyang ako na ang magdidilig pagkatapos kong magluto dahil baka kung mapaano pa siya. Buntis pa naman. Pero masyadong mag-iitin itong asawa ko at kailangang masunod ang kung ano mang gustuhin niya. Hindi na lang din ako kumontra at baka mauwi pa sa bangayan. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko na lamang ang boses ni Amalia na parang bang may kinakausap. Kami lang naman dalawa rito sa bahay at may distansya rin ang layo ng mga kapitbahay namin. Kung kaya't lumabas ako para malaman kung sino ang kinakausap ng asawa ko. At laking gulat ko nang makitang ang batang iyon ang kausap niya. Hinilamusan pa niya ito at pinalitan ng damit. Oh,
Anong ginagawa ng batang yan dito? Pinandilatan lamang ako ni Amalia at sinenyasan na hayaan na. Hindi na lang din ako sumagot at bumalik na sa kusina. Kinausap ni Amalia ang bata. Panay tango at iling lang din ang ginawa ng bata at hindi man lamang bumigkas ng kahit ni anong salita. Sinabihan ko si Amalia na paalisin ng bata dahil nawiwirduhan ako sa kanya. Ito namang asawa ko na mahilig sa bata, isinalungat ako at pansamantalang nagnanay-nanayan sa bata. Alam mo, kapag may masamang pake yung batang yan, Amalia, alisto ko lang talaga. Sinasabi ko sa'yo, saad ko na may bahid ng pagkabahala. Uso pa naman ng mga masasamang gawain ngayon. Lalo sa panahon ngayon, baka modus lang yan. Baka pain lang yan. Di mo alam. Dagdag ko pa. Nilapitan ako ni Amalia at pinagsabihan na tigil-tigilan ko ang pag-iisip ng masama. Pati ba raw bata, pinagdidiskitahan kong masama. Iginit ko rin sa kanya ang pananaw ko. Posible naman kasing mangyari ang sinasabi ko. Ngunit ang asawa ko ay kontrang-kontra sa mga pinagsasasabi ko. Tumigil na rin ako sa pagsalita ng maramdamang nagagalit na siya sa akin. Baka yun pa ang dahilan ng hindi namin pag-uunawaan, kung kaya't nanahimik na lamang ako. Pinatuloy namin ang bata, kahit nalabag sa kalooban ko. Hindi naman ito malikot, at hindi rin nangingialam sa mga kagamitan sa bahay. Masunurin din na kahit anong sabihin ni Amalia, ay susundin ng bata. Hindi ko nilubayan ang tingin ng bata dahil nga sa naisip kong baka may hatid na kasamaan ang pagpapatuloy namin sa kanya. Mahirap na. Nagdadalang tao pa naman ang asawa ko. Lumipas ang ilang araw, wala namang naghahanap sa bata. At noong mga oras na yun, natutunan ko na rin tanggapin siya dahil naging mabuti na rin naman siya sa paningin ko. Yun nga lang, hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Dumating ang araw ng Lunes at kinakailangan ko nang bumalik sa San Jose, Buenavista para sa trabaho ko. Ayoko sanang iwanan ng asawa dahil sa pagkabahala. Ngunit kinakailangan kasi sa trabaho at hanap buhay namin ang nakasalalay. Tinawagan ko na lang din ang mga kamag-anak ko na kung maaari, ipuntahan nila si Amalia sa bahay dahil nag-iisa lang siya sa oras na aalis ako. Nasa Iloilo proper lang naman ang aming mga kamag-anak at malapit lang din doon ang aming bahay. Ilang minuto lang ang biyahe papunta sa amin. Habang nag-aayos ng mga kagamitan para sa pag-alis, namataan ko ang bata na nasa kwarto ni Amalia. Nasa paanan siya ng natutulog kong asawa. Nakatinding lang naman siya. Ngunit titig na titig sa asawa ko. Pinagmasdan ko siyang maigi habang abala ang mga kamay ko sa pag-ayos ng sintas ng aking sapatos. Kalaunan, kumilos ang bata at lumapit kay Amalia. Naalerto ako. Kung kaya't dali-dali akong pumasok sa kwarto. Akala ko kung ano nang mangyayari. Tumabi lang pala ang bata kay Amalia. Napabuntong hininga na lamang ako dahil naisip ko rin na masyado na yata akong napapraning sa sitwasyon. Pailing-iling na lumabas ako ng kwarto at saka nag-iwan ng sulat sa ibabaw ng mesa na nagsasaad ng pag-alis ko.
Nakasanayan ko na ang mag-iwan ng sulat, lalo na kapag tulog si Amalia sa tuwing aalis ako. Sinulyapan ko ang dalawa bago ako umalis. Nakalabas na ako ng bahay nang may biglang tumawag sa akin. "Papa!" Napalingon ako agad sa pagkagulat. Wala pa akong anak, pero may tumawag na sa aking papa. Sigurado naman ako na ako ang tinawag dahil wala namang ibang tao sa labas maliban sa akin. Paglingon ko, yung batang lalaki pala. Nakangiti siya sa akin at nagsalita. "Ako nang bahala kay mama habang nasa ibang lugar ka, papa." Sinabayan pa niya ng pagkaway. Simpleng tangulang ang isinagot ko sa bata at tuluyan ng umalis. Araw ng Huwebes, bandang 8:00 ng gabi, nang mapatawag si Basti. Ang pamangkin kong lalaki na siyang kadalasan kong inuutusan na tingnan si Amalia kapag wala ako sa bahay. Pagkasagot ko sa telepono, irinig kong natataranta at ramdam na ramdam ko ang takot sa boses niya habang nagsasalita. Hindi ko ganong maintindihan ang kanyang sinasabi dahil parang humihingal siya, parang kumikilo siya ng mabilis. Panay ang paghingal. Para ding nasa panganib siya dahil sa ilang beses niyang pagsigaw at pagbanggit ng salitang, "Tama na. Lubayan mo kaming halimaw ka." Yun ang mga katagang isinisigaw niya mula sa kabilang linya. At yung tawag niyang yun, tumagal lang din ng 1 minuto at halos umabot ng 20 segundo. Tapos biglang naputol ang tawag. Wala man lamang akong naintindihan. Isinimulang bahala ako na yun at nahiga na para magpahinga. Hindi nagtagal, nakaidlip na ako. Bigla na lang din akong napabangon nang tumunog muli ang aking telepono. "Hello? Sino to?" Inaantok kong sabi. "Arnulfo! Tulungan mo ko! Tulo!" Yun lang ang aking narinig at nawala na lang din bigla ang tawag. Nawala ang antok ko biglaan nang marinig yun mula sa asawa ko. Sa napapansin ko, parang may umaatake sa kanya sa mga oras na yun. Hindi na ako nagbihis pa. Hindi na rin ako nakapagpaalam sa mga kasamahan ko. Dahil kumaripas na ako ng takbo palabas ng compound namin at tinahak ang daan pa uwi. Balis ako habang nasa biyahe. At nakiangkas lamang ako sa mga sasakyang dumadaan para mas mabilis. Habang nasa biyahe pa uwi, sinusubukan ko ring tawagan si Amalia. Pero hindi ko na tumakontak pa. Sinubukan ko ring tawagan yung pamangkin kong si Basti. At maging siya ay hindi ko na rin makontak. Nang nasa iskinita pa lang ako, bumaba na ako mula sa sinasakyan at mabilis na tumakbo pagkatapos magbayad. Nasa malayo pa lamang ako, damang-dama ko na ang mabilisang pagkabog ng dibdib. Nakabukas naman ang mga ilaw sa bahay. Subalit, sobrang tahimik. Nagpatuloy lang ako sa paglakad. Hanggang sa napahinto ako nang matapat sa aming pintuan. Pinakiramdaman ko muna ang paligid. At
napaismid ng makaamoy ng nakasusulasok na amoy. Dahan-dahan akong humakbang papasok at halos matumba sa pagkabigla sa bumungad sa akin. Nakatihaya na si Basti sa sala. Mulat na mulat ang mga mata. Nakabuka ang bibig at tila putol ang dila. May malaking sugat din ito sa may bandang tiyan. Pagkakita nun ay nanlamig na ako at napalunok. Dahan-dahan namang nabaling ang paningin ko sa kwarto ni Amalia. Maririnig mula ron ang halinghing na hindi gawa ng ordinaryong nilalang. Nang masilip ko ang loob, halos panawan ako ng ulirat. Kagaya ni Basti, nakatihaya si Amalia sa sahig at nakaibabaw sa kanya ang isang nilalang na napakaitim ng balat. Mabalahibo ang katawan at parang pinaghalong aso at anyo ng isang bata. Abalang-abala ito sa pagkagat sa parte ng katawan ni Amalia. Ilang segundo pa akong naging ganun hanggang sa mabalik sa ulirat. Kaagad kong kinuha ang itak sa kusina at walang awang pinagtataga ang nilalang na yun. Napatamaan ko naman, pero sa kasamaang palad ay hindi ito napuruhan at parang nadapisan lang at tuluyan ng nakatakas pa. Naiwan akong halos mabaliw-baliw sa nadatnan. Wala na ang asawa ko, pati ang anak naming 6 na buwan pa lamang sa kanyang sinapupunan. Nadamay pa ang pamangkin kong si Basti. Habang pumapalahon ng iyak, naisip ko yung batang pinatuloy namin. Hindi ko na siya makita pa kahit saang sulok ng aming bahay. Dun ko lamang napagtanto na posibleng nagkatotoo ang hinala ko sa bata. Sinisi ko pang sarili dahil sa wala man lamang akong nagawa. Nai-report ko sa mga awtoridad ang nangyari at napasugod din sa bahay ang mga kaanak ko, lalo na ang pamilya ni Amalia at ang pamilya ng pamangkin kong si Basti. Nagdadalawang isip ang mga awtoridad na nung una sa rason na ibinigay ko. Nang makita nilang itak na may bahid ng dugo, sa akin pa napunta ang sisi. Ipinagtapat ko sa kanila ang katotohanan, pero hindi sila naniniwala dahil imposible raw ngayong wala naman silang naitalang report ng pang-aaswang sa aming lugar. Halos 1 buwan akong nakulong dahil sa maling akala. Nakalabas din ng magpiyansa ang pamilya ko. Naniwala naman ang pamilya ko at iilang kamag-anak sa akin. Nang makalabas ako, iginugol ko na ang buong oras sa paghahanap sa batang yun. Sigurado akong siya at ang nilalang na yun ang kumitil sa buhay ng mag-ina at pamangkin ko. Gabi-gabi ko siyang inaabangan. Subalit bigo akong maaktuhan siya. Lumapit din ako sa isang mangkukulam at binalak na ipakulam yung bata na yun. Ngunit wala naman akong maipakitang maaaring maiugnay sa bata, kung kaya't nahirapan ang mangkukulam at pinayuhan akong ipaubaya na lang sa kapalaran ang magiging buhay ng may sala.